Hello po, welcome back sa aking YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. At ngayon po ay magbibigay na naman tayo ng kaunting update patungkol kay Kibuloy. Alam niyo ba na merong isang matanda na sobrang galit na galit at walang takot na hinamon itong si Kibuloy. Ang sinabi niya pa nga mismo, babatuhin niya si Kibuloy once na makita niya ito. So sobrang galit na galit po itong si nanay o si lola dahil po sa ginawa sa kanyang apo nitong si Kibuloy. Kaya naman, panoorin natin ang video. So bago natin yan panoorin at bigyan natin ng reaksyon kung gusto mo ng mga ganitong content na nagbibigay ng mga opinion and reaction, subscribe mo na ako. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Kaya't wag na natin itong patagalin pa. Let's go. Simulan na natin. Magandang gabi po. Ako po ay isang loyalista, BBM ako. Ako po ay galing pa sa Ilocos Sur. Teacher po ako, retired teacher ako. Pero sa ngayon, nasa under, barangay ako ng daycare center. Andito po ako umattend ng Sara Resign. At the same time, about Kibuloy po, isasama ko na po siya. Although hindi po siya kasali sa aming agenda today ng Sara Resign. Sinasabi ko lang po, please, Sir Kibuloy, kung ikaw ay makajos, lumantad ka na para hindi na po masayang ang mga gastusin ng ating gobyerno. Yung mga kapulisan na hindi malaman kung nasaan ka. Maawa ka. Kung talagang wala kang kasalanan, lumabas ka. Wala naman magagawa sila kung talaga mapatunayan mo na ikaw ay walang kasalanan. Yes. Ipakita mo kung wala talaga. Pero kung talaga magkakasala ka, tanggapin mo. Ginawa mo yun eh. Kumbaga maawa ka sa bansang Pilipino. Huwag natin dayain ang mga mamamayang Pilipino. Yung mga sinasabing ni-rape mo, pinag-interesan mo, maawa ka sa kanila. Ako isang ina rin na nananawagan. Ngayon nililihis ng Senado kay Morales ang PDA leaks para mailihis ang Kibuloy issue. Alam nyo ba yan? Na ito si Bato de la Rosa, pati si Moreno na dinadamay niya sa PDA leaks na yan na hindi naman katotohanan para sa ating bansa. Si Kibuloy, inililihis nila para mawala ang issue kay Kibuloy. Na para makatakas ka siguro, Kibuloy, parang awa mo na, tao ka rin, lahat tayo mamamatay. Pagdusahan mo kung meron ka mapagdudusahan. Ilibre mo kung maililibre ka man. Sagutin mo ang batas. Hindi lang sa mahihirap ang batas, pati sa inyo na may pera, maawa ka. Kung wala kang batas sa atin dito sa lupa, ang Diyos na sinasabi mo, yun na magbibigay sa iyo ng totoong batas. Lahat tayo mamamatay at yan na magiging panagutan mo sa ating bansa at sa ating mahal na Panginoon. Yun lang, please Kibuloy, maawa ka. Marami ng issue. Okay, ito po yung isang nanay na nagsalita patungkol dito sa issue kay Kibuloy. Okay, bagaman hindi ito yung lola na ating itinutukoy, pero isa po ito sa nagsalita. Ngayon, panoorin pa natin yung isang nagsalita na totoo yung mga sinasabi. Ano? So, panoorin natin. Salamat po. Sige po. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Eto. Matthew chapter 7 verse 23. Okay. Sabi ni Jesus, Ito po yung nagalit. ikaw hindi ka kilala. Ang lahat lumayas dahil hindi ko kayo kilala. Kayo mapaggawa ng masama. So ikaw gumawa ka ng masama, hindi ka kilala. Hindi ka kilala. Alam mo, Sirach chapter 7 verse 17, apoy at uod ang sa mga makasalanan, sa mga gumawa ng masama. Ayan. Exodus chapter 21 verse 12, kung ano ang ginawa mo sa buhay ng tao, kung pumatay ka, papatayin ka rin. Basahin mo Exodus chapter 21 verse 12. Wala akong dalang Biblia. Kung ikaw tunay ka na anong pakikita mo na katunayan na ikaw totoo na ano ka ng Diyos. Kasi ikaw ay isang na propeta. What? Peking propeta. Peking nagkukunwaring Diyos. Propeta, hindi ka totoo kasi gumagawa ka ng masama. Kaya ikaw, huwag ka magsisinungaling, huwag mong gagamitin ang Diyos. Dahil Exodus chapter 20 verse 7, do not use my name, sabi ng Diyos, do not use my name for evil purposes. Ginagamit mo ang Diyos para iligtas ka lang, para matakot na tao na totoo na hindi ka Tapos sasabihin mo na ikaw, anak ka ng Diyos. Hindi anak ng Diyos yung ganyan na ginagawa mo. Marami ka ni-rape, tapos marami kayong inuumbog ang ulo. Huwag kang mananakit. Exodus chapter 20 verse 10. Eto si nanay, nakikita ko lamang na marami siyang karanasan patungkol dito kay Kibuloy.
At siguro nasaksihan niya yun. At sabi ko nga sa inyo kanina, isa sa kanyang apo ay naging biktima po nitong si Kibuloy. Kaya naman, yun yung lagi niyang binabanggit. Ano po? So ituloy natin. Huwag mong aapin ang sino man. Inapi mo ang lahat na maliliit, yung mga bata na walang mga inosente. Sinira mo ang buhay ng mga babae. Sinira mo ang buhay ng mga bata na wala pang malay, yung mga lalaki na wala mga tinapos. Pinagtitinda mo si Teresita. Si Teresita. Ano to apelido? Yung isa kapatid ng kaibigan ko. Pinapagtinda mo ng bayong-bayong tapos nagsisinungaling ka tapos yung abogado mo doon sa Senado sabi hindi totoo yung sinasabi. Samantala yung isang kaibigan namin, yung kapatid ng kaibigan ko, Katolik ko yun. So, si Teresita, pinapagtinda mo ng bayong-bayong pumupunta sa bahay. Sinabihan ko yung si Teresita, sabi ko, bakit nagtitinda ka ng para kay Kibuloy? Bakit binubuhay mo na hindi naman pala para sa'yo? Sabi ko, dapat magtinda ka ng para sa'yo para mabuhay ka, hindi ibibigay mo doon sa pastor mo. Diyos-Diyosan nyo. Okay, ayan. Bigyan lang natin ito ng konting reaction. No? Patungkol doon sa pagpapatinda nito nga si Kibuloy. Kasi dati, nabalitaan ko, may kota-kota sila na kailangan kumita sila ng ganong kota. Kapag hindi daw nabigay ata, hindi ko lang alam yung kaukulang parusa. Pero dapat ay magkaroon sila ng kota at kaya naman, tinuturuan sila kung paano mag-business para makamit yung kota. Kaya yung iba ay napipilitang manglimos na lamang dun sa America airport. Kaya yan yung mga ginagawa nila sa buong Amerika. Kaya nagkaroon siya ng kaso doon sa Amerika dahil nga sa panglilimos na gano'n. At dito sa Pilipinas, ang ginagawa sa kanila doon sa mga miyembro niya ay binibigyan ng mga produkto at kailangan maibenta. Hindi na naawa yung si Kibuloy na dapat yung tama nga ito si nanay na dapat ikaw ay nagtatrabaho para sa iyong sarili at hindi para kay Pastor Kibuloy. Kasi ang yumayaman lamang dyan ay ang simbahan o di kaya naman ay si Kibuloy. Diba? Nasaan ang awa doon? Okay? So ituloy natin. Pakinggan po natin ang mga bawat sinasabi po nito ni nanay dahil po makikita at malalaman natin kung ano yung naging nangyari doon sa kanyang apo. Kasi sabi, huwag nyo Diyos-Diyosin, kundi kailangan ang Diyos lang ang dapat Diyosin. Huwag sila ang mga Diyos-Diyosan. Dahil sinasamba sila. Anong channel? Ballpoint man to point, sir. Ballpoint man to point. Sa Deuteronomy chapter 29, sa Deuteronomy chapter 29 verse 26, sinasamba nila ang mga Diyos-Diyosan na hindi nila kilala. Yan, nagkamali silang pagpasok. Kaya ginamit mo ang maliit na mga tao, mga walang pinag-aralan, walang mga tinapos, mga pobre, para yumaman ka, pinapagbinta mo, tapos pinayaman mo. Tapos sila hanggang ngayon mahirap pa rin. Nakalugmok pa rin. Nakita mo yung sinaktan mo si Jerome, pinapukpok ang ulo, tama ba yan? Totoo ka ba na ano ka ba? Ano ka na, hindi ka pastor, jablo ka, anak ka ng jablo. Kasi yung ginamot ko na sinapian ng jablo, ganyan na ganyan ang boses, nag-ibang boses, sabi, anak ka ng jablo. Kasi yung teacher na sinapian ng nagsuot ako nitong pula, alam mo, nagwala ng isay, tapos yan ang boses mo, anak ka ng jablo. Ikaw ang dito sa buong mundo, lalo na sa bansang Pilipinas, dapat patayin ka na dahil marami namatay ng mga tao mo na inapi mo. Huwag ka mang-aapi. At saka huwag kayo magsisinungaling. Dahil ang pagsisinungaling ay hindi kayo nagsinungaling, kundi sa Diyos kayo nagsinungaling. Kaya puro kayo mabulaang propeta ang tawag doon. Bulaang propeta ka, sa jablo ka. Mapapatay ka. Dahil ang sabi sa Exodus, dapat kung ano ang ginawa mo, dapat yun din ang gawin sa'yo. Tapos ngayon, kung anak ka ng Diyos, dapat hindi ka nagtatago. Lumantad ka. Dahil kung totoo kang may power ka sa Diyos, hindi ka dapat nagtatago. Tapos marami ka idinamay ng mga tao, si Aime, ng mga malalaking tao, para kampihan ka. Tapos sinasabi mo, ang buhay ng mga tao, ikaw nagdadala. Ang yabang mo, abot ng langit ang kaibangan mo. Imperno ka. Hoy, ang may-ari ng langit at lupa may lika ng ulan at araw at gabi. Huwag kang mayabang dahil pag itanong kita, baka ikaw magbabasa ka pa ng Biblia, ako wala akong dala ng Biblia. Ang kapal ng mukha mo, ginagamit mo ang Diyos para kumita ka ng pera. Ginagamit mo ang Diyos para maligtas ka, para katakutan ka. Hoy,
Ang mga tao kung totoong matatalino, wag silang maniniwala sa sinasabi na Kibuloy. Na sinasabi niya, ang buhay niyo hawak ko. Ang may hawak ng buhay, ang Diyos na may-ari ng langit at lupa, araw at kabibuan at bituin. Oh, walang magmamayabang sa akin dito kahit sino sa buong daigdig. Sino man ang mayaman, natutulog sa higaan ng pera, walang pwede magmayabang sa akin dahil ang daming miracle na binigay sa akin ng Diyos. O ano, nagmilagro na ba sa iyong bituin? Para nagmilagro na ba sa iyo siya sa baso? Na sinasabi ka, anak ka ng Diyos? Panahon na, kung makikita lang kita, babatuhin kita. Tapos nagmamalinis ka. Okay, pakinig niyo yun. Yun yung sabi ni nanay. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na kapag nakita niya daw si Kibuloy ay babatuhin niya. Di ba? Ang lakas ng loob ni nanay, ang tapang-tapang ni nanay. Good job, nanay. Di ba? O, tuloy natin. Sabihin mo na wala kang kasalanan na hindi totoo. Nakita mo yung Teresita namin na kapatid ng kaibigan. Nasaan ngayon yung Teresita? Nasaan ngayon? Ginamit mo dahil walang pinag-aralan, walang tinapos. Kaya pala, pagdating ng Pasko, kayo pa nangunguna mangulekta, nangangarol para sa iyo, para yumaman ka, bastos ka. Masyado ka mapanggamit ng mga taong maliliit, mapang-api ka. Ang kapal ng mukha mo, Kibuloy. Kung totoo ka anak ng Diyos, dapat hindi ka natatakot at lumantad ka. Para iharap mo kung totoo ka anak ka ng Diyos. Ang kapal ng mukha mo, masyado ka sinungaling, manyakis ka, sinira mo mabuhay ng mga bata, ng mga babae. At sinaktan mo ang mga bata na lalaki na wala man pinag-aralan, pinupok ang ulo. Iyak nang iyak ako. Oh, ayan. Kalma lang po, Masyado kalma lang. ka. Ito yun. Bastos ka, ginagamit mo pa ang Diyos. Tandaan mo yon. Sa Matthew chapter 7 verse 23, kailanman hindi kita kilala, lumayas ka, mapagawa ka ng masama. Kasi gumagawa ka ng masama, hindi ka kilala ng Diyos. Kibuloy, hindi ka kilala ng Diyos. Ginamit mo si Amy Marcos, kaya galit ako kay Marcos, kay Amy Marcos, kahit kapatid ni Bongbong Marcos yan. Galit ako kay Cynthia Villa, kaya hindi na pwede boto. Kaya ito yung narawagan ako, nagpipix ako sa lahat ng simbahan, sa lahat ng puntahan ko. Sinasabi ko ito, hindi ako takot mamatay. Handa ako mamatay para sa Diyos at para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. At para sa lahat na kumampi sa'yo Kibuloy, ng dahilan sa'yo Kibuloy, na ang Pilipinas, dablo ka. Ang lahat ng kumampi kay Kibuloy, hindi ko na papaboboto. Ito ang pananawagan ko every pagpupunta ko ng simbahan. Nagmilagro na ba sa iyo siya? Nagmilagro na ba sa iyo ang bituin? Nagmilagro na ba sa iyo ang Diyos? Nagpakita na sa Diyos? Mayabang ka ng gusto, dablo ka. Ayun. Sa pangalan ng Panginoon Sos, mag-ingat ka sa akin. At huwag niyong sisirain si Bongbong. Mag-ingat kayo kay Bongbong dahil lagi handa ako sumuporta kay Bongbong. Handa ako hanggang kamatayan ko kay Bongbong. Una sa lahat sa Diyos at sa bayan at kay Bongbong Marcos. Good night sa inyong lahat. God bless you. Thank you po. Okay, ito yun. Bigyan natin ng konting reaction. No? Nakikita ko kay nanay na may galit sa kanyang puso. Dahil sa ginawa sa kanyang apo at sa kanyang mga kaibigan nito si Kibuloy. No, normal lang na magalit po at yun ang maramdaman ng isang kamag-anak o malapit sa buhay, no? Dahil sa ginawa ng ibang tao sa kanya. Okay? Na yung akala nila pwede nilang pagkatiwalaan nung una ay sila pala yung gagawa ng masama sa kanila. So ngayon, hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng si Kibuloy, at hindi pa rin na tumatagpuan. So hanggang kailan kaya? Hanggang kailan kaya magtatago ang puganteng si Kibuloy? So abangan natin ang mga susunod pa. Ngayon, kung ano ang inyong pwedeng ma-comment dito sa napakatapang na sinanay, i-comment nyo pa sa ating comment section. And this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Thank you so much.